Gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayon tagaraw dagsana naman ang mga turista sa mga makapigil ng pasyalan ng bansa. Mga tanawing patuloy na nagpapasigla sa turismo ng Pilipinas. Gayunman may mga destinasyong tila nakalimutan at ngayon ay napabayaan. Sa isang natatanging ulat, sumama sa aming mga paglalakbay sa mga kuweba, anyong tubig at mga kabundukan. Suriin kung paano humantong sa kasalukuyang kalagayan ang mga pasyalang minsang hinangaan. May pag-asa pa bang maisalba ang mga pasyalang sa paglipas ng panahon ay tila nauwi sa kapabayaan? It's more fun in the Philippines. Kataga nagbibida para paigtingin ang kampanya ng turismo sa bansa. Simbolo raw na magaganda at di matatawarang pasyalang tanging sa Pilipinas lamang matatagpuan. Pero may ilang makasaysayang pasyalan ding tila nakalimutan at tuluyang napabayaan. Minsan binasagan bilang 8th wonder of the world ang mga baitang na mistulang patungong kalangitan. Isang monumento ng galing at talento ng ating mga ninuno, ang Banawe Rice Terraces. Ang makapigilin ng ganda nito ang dahilan kaya isa ito sa paboritong destinasyon ng mga turista, lokal man o dayuhan. Ang ipinagmamalaking tanawin ngayon nanganganib na maging bahagi na lamang ng nakaraan. Taong 1995 nang ideklara ng UNESCO ang Rice Terraces o kilala sa tawag na Hagdang-Hagdang Palayan sa Ifugao bilang isa sa mga World Heritage Site. Pero makalipas lamang ang 6 na taon noong 2001, naideklara din itong World Heritage Site na nanganganib namang masira. Sa aming pagbisita sa Rice Terraces, natuklasan naming maging ang makasaysayang pasyalang ito hindi nakaligtas sa iligal na pagmimina ng ilang taga rito. Dito kayo. Isa sa mga tunnel na hinukay ng mga taga rito dito sa Hunduan para maghanap ng ginto at karamihan sa mga nakukuhang trabahador dito ay mismo mga nagtatanim sa rice terraces. Pero ang problema dahil gumagamit ng asoge o mercury, itong mga minero dito ay natatakot yung mga residente na maapektuhan yung rice terraces dahil yung tubig na ginagamit para sa minahang ito ay siya mismong tubig na umaagos dito sa mga rice terraces. Ang grupo ni Marcelino ang gumawa ng butas na ito. Daw tunnel na yan ay dyan sila kumukuha ng mga laba na may gold. Mga bato na may gold. Yes, sir. Tapos ano ginagawa nila? Iginigiling nila para hanapin yung gold. Ma-purify. Noong nakarang taon, sinimulan nilang minayin ng isang bahagi ng bundok ng rice terraces para umano sa ginto. Pero 4 na nakakalipas simula nang itinigil nila ang pagmimina sa bahaging ito ng Hagdang-Hagdang Palayan. Dito sa isang bahagi ng tunnel, may parang isa pa ring lagusan. At makikita nyo dito na meron siyang balon na may kalaliman din. At dito sa loob ng balon, may tubig. Hinahakot ng mga minero dito yung tubig at tinatapon palabas. Tapos kinukuha nila yung mga bato na ang tawag nila ay naba. At yun yung pinoproseso nila para makuha nila yung ginto. Sa aming patuloy na paglilibot sa paligid ng rice terraces, isang maliit na minahan pa ang aming natagpuan.
Tinakpan na ng mga kahoy ang miniminang butas, kaya akalaing wala nang operasyon dito. Habang kinukunan namin ang isang saradong minahan, isang babae ang lumapit sa amin. Inamin ni Rosa, hindi niya tunay na pangalan na operational pa ang minahang ito. Siyempre, yung mother ko ang may-ari nito, kaya doon nakikialam kami siyempre. May financial po. Tapos, pag may ginto po, maghati. Pag may kita, yun, maghati sila sa may-ari, tapos yung financer. Tapos, bali doon yung, yung nagtrabahador po dito sa loob. Unti-unti umano nilang binutas ang ilang bahagi ng bundok ng rice terraces gamit ang dinamita. Pero sa loob ng isang taong paghukay, wala pa raw silang natatagpo ang ginto. Wala pa, sir. Susubukan pa lang nila, sir. Pag may ginto, yun. Itutuloy nila, pero pag wala, yun, ititigil din nila. Walang kaukulang permit mula sa pamahalaan ang mga minimina ni Marcelino at Rosa. Dito lang sa bundok na kinatatayuan ko 3 tunnels na agad ang naririto. Meron sa taas, meron dito sa aking kaliwa, at meron dyan sa parting kanan. At kaya naman patuloy na nagkakaroon ng interest itong mga small-scale miners na ito dahil yung mga unang natagpo ang klase ng ginto ay mataas daw ang kalidad. Bilang isang heritage site, ipinagbabawal ang pagmimina sa lugar. I don't know kung masabi natin na underground yon kasi insofar as the provincial government is concerned, walang small-scale mining sa atin kasi hindi pa ako nag-issue ng permits whatsoever sa mga L1. Ayon sa Save Day Fugao Rice Terraces Movement o SITMO, isang pagmimina sa Banawe Rice Terraces sa mga maaaring tuluyang sumira sa heritage site. Alam naman natin yung mining, lalo na pag unregulated yung mining, malakas yung maraming impacts, environmental impacts, paggamit mo ng, say, mga chemical sa pag-treat mo ng, yung pagbutas mo, di ba? So, and that is unregulated mining. So, talaga, it's a threat to the terraces themselves. Bukod sa peligrong dulot ng iligal na pagmimina, unti-unti na ring nasisira ang tanawin ng rice terraces dahil sa ilang mga bahay na itinayo sa mismong bahagi nito. Ilan sa mga bahay dito ay ginawa ng moderno ang estruktura. Ang iba sa mismong terraces pa itinayo. Land zoning o pagtatalaga ng mga piling lugar na maaaring tayuan ng bahay ang nakikitang solusyon para rito. Pero 17 taon matapos ideklarang World Heritage Site, wala pa ring batas sa zoning hanggang ngayon. Actually, we have a draft zoning ordinance still with the Sangguniang Bayan. Kung maaprubahan yan, we will be conducting information drive to let our people cooperate with us. Para manatili bilang isang World Heritage Site, kinakailangan mapreserba nito ang sinaunang kondisyon at itsura ng lugar. Pero mga butil ng palay na minsang nagpatanyag sa hagdang palayan, malapit na rin daw mapalitan. Sa 15,000 ektaryang sinasaka noong dekada 50, nasa 5,000 ektarya na lamang ngayon. Base sa report ng UNESCO, nasa 25 to 30% ng mga palayan sa rice terraces ang inaabandona at gaya na lamang po nitong nasa likuran ko, naglakihan na yung iba't ibang klase ng halaman dito dahil hindi nito halos binabalikan ng may-ari, hindi rin regular na natataniman dahil na rin sa kawalan ng irigasyon. Karamihan daw kasi sa mga katutubong Ifugao, naghahanap na ng ibang pagkakakitaan o kaya na may nililisa na ang palayan. Upang maisagawa ang rehabilitasyon ng buong rice terraces, may 120 milyong piso ang kakailanganin. May promise itong Department of Agriculture natin na 20 million for the restoration and rehabilitation po ng Batad Rice Terraces Clusters. Isa ito sa 5 terrace clusters na naka-inscribe ng World Heritage Sites. Bago matapos ang taong 2012, ang ibinigay na palugit ng UNESCO sa Pilipinas upang maibalik ang dating ganda ng Banawe Rice Terraces. Dahil kung hindi ito may sasagawa, tuluyan ang maalis ang hagdang-hagdang palayan sa listahan ng World Heritage Sites. Maalagaan pa rin yan. And it's still beautiful.
Pero sa ngayon, yung status niya sa ngayon is hindi lang obligasyon ng mga Ifugaos na alagaan ito. Kailangan din namin ng tulong ng mga kapwa Pilipino. Dito pa lang maamoy mo na yung tubig. Malangsa yung amoy.